Nagsimula ang pelikula sa dalawang magkapatid na lalaki na sina Daniel at Alex Lidomas na takot na tumatakbo sa bulwagan ng isang mansyon. Itinago ni Daniel ang kanyang kapatid sa loob ng aparador nang humingi ng tulong ang isang lalaking nakasuot ng wedding suit. Ngunit sa halip na tulungan siya, sumigaw si Daniel. At ang natitirang bahagi ng pamilya Lidomas ay pumasok na sa silid at isa pang palaso ang ipinatama sa lalaki, habang ang kanyang bride na si Helene ay nakiusap na tumigil na sila. Nang kinaladkad ang lalaki, sinubukan ni Helene na pakalmahin ang sarili at sumuko na sa sitwasyon. Makalipas ang 30 taon, makikita natin ang babaeng si Grace na nakaupo suot ang kanyang wedding dress sa loob ng silid ni Alex Lidomas. Ikakasal siya kay Alex ngayong araw, at sa katotohanang tila ayaw sa kanya ng pamilya Lidomas dahil sa tingin nila ay habol lang niya ang kanilang pera, si Grace na tunay na umiibig kay Alex ay hindi na makapaghintay na maging bahagi ng pamilya. Bago ang kasal, seryosong sinabi sa kanya ni Alex na hindi pa huli ang lahat para umatras, ngunit hinalikan siya ni Grace para tiyaking determinado siya. Pagkatapos ay tumuloy na sila sa courtyard, kung saan kinuhanan si Grace ng kanyang wedding pictures. Dito, ipinakilala tayo sa mga kakaibang miyembro ng pamilya Lidomas, ang nakakatakot na tiyahin na si Helene, ang masungit na kapatid na si Daniel at ang kanyang mayabang na asawa na si Charity, ang entitled na ama na si Tony, at ang kanyang sweet na ina na si Becky. Hindi nagtagal, nagsimula na ang kasal at ang bagong mag-asawa ay masayang naglakad sa pasilyo. Pagkatapos ng isang gabing pagpaparty, ang dalawa ay pumunta na sa silid ni Daniel, ngunit nang sa tingin ni Grace ay masosolo na nila ang bawat isa, biglang dumating si Helene at sinabi sa kanilang naghihintay na sa kanila ang natitirang bahagi ng pamilya. Nang makitang nalilito si Grace, ipinaliwanag ni Alex na may tradisyon ang pamilya Lidomas na i-welcome ang isang bagong tao sa kanilang pamilya, kung saan sa hating gabi pagkatapos ng kasal, ang newcomer, na si Grace sa kasong ito, ay kailangang makipaglaro sa lahat ng miyembro ng pamilya bilang parangal sa kilalang board game company ng pamilya Lidomas. Mukhang excited si Grace at pumunta na siya sa ibaba kung saan naghihintay ang ibang miyembro ng pamilya. Ang ina ni Alex na si Becky ay lumapit kay Grace at sinabi sa kanya na kumbinsihin si Alex na manatiling close sa pamilya mula ngayon at kunin ang kanyang nararapat na pwesto bilang tagapagmana ng pamilya Lidomas. Tila naguguluhan si Grace ngunit sumang-ayon siya dito. Doon, ipinakilala din sa atin ang kapatid na adik ni Alex na si Emily, kasama ang kanyang oportunistang asawa na si Fitch at ang kanilang kakarating lang na 2 anak. Matapos maihiga ng katulong ang mga bata, dinala sila ni Tony sa game room at ikinwento ang kasaysayan ng kanilang pamilya pati na rin ang mga patakaran ng laro. Simple lang ang panuntunan, ipapasok sa box ang isang blankong card at pagkatapos ay magpapasya si Mr. LeBel kung aling laro ang dapat nilang laruin para sa gabi. Ngayon, ang kailangan na lang gawin ni Grace ay bunutin ang card at basahin ito ng malakas. Is this hide and seek? Are we really gonna play that? Mukhang hindi mapakali si Alex at biglang nagbago ang hangin sa paligid. Si Grace, na mapaglaro at walang kaalam-alam sa kanyang paparating na kalagayan, ay sinabihan na magtago habang ang iba pang miyembro ng pamilya ay bibilang hanggang 100 at hahanapin siya. Kinumbinsi din siya ni Tony na isasara nila ang lahat ng security camera dahil naaayon ito sa tradisyon at gusto nilang maglaro kagaya noong unang panahon. Good luck. No, thank you. Pagkatapos ay nagtago na si Grace habang ang ibang miyembro ng pamilya, maliban kay Alex, ay sinimulan ng armasan ang kanilang mga sarili ng mga lumang armas. Nagpasya si Grace na magtago sa loob ng isang dumbwaiter, habang si Alex naman ay mukhang dismayado sa may game room. Pinayuhan siyang manatili sa loob ng game room, habang ang iba naman ay hahantingin si Grace at si Charity ang naatasang magbantay sa pinto upang panatilihin si Alex sa loob. Lingid sa kaalaman ni Charity, nagpasya si Alex na lumabas sa isang hidden door na patungo sa koridor ng katulong. Hindi nagtagal, pumasok si Charity sa loob at nakitang wala na si Alex. Samantala sa dumbwaiter, tila nababagot na si Grace sa paghihintay. Lumabas siya at iniwasan ng isang katulong na tila hinahanap ang isa sa mga bata na tumakas sa higaan. Georgie, I know. At pagkatapos, hinila siya ni Alex para magtago bago pa man pumasok sa silid ang gumagalang katulong para hanapin ang nawawalang bata. Ngunit biglang binaril ni Emily ang katulong na labis na ikinagulat ni Grace. Sinuri ng pamilya Lidomas ang bangkay at pinagalitan si Emily sa maling pagpatay sa katulong sa halip na ang bride. Hinintay nilang hilahin muna ng pamilya ang bangkay bago sila bumangon.
Hinihingal na sinabi sa kanya ni Alex na nangyayari ito dahil nabunot ni Grace ang isang pangit na card, ang hide and seek, kaya naisip ng pamilya na kailangan nilang patayin si Grace bago pa sumikat ang araw dahil kung hindi, may masamang mangyayari sa kanila. Pumasok ang bagong kasal sa koridor ng katulong at hindi makapaniwala si Grace sa mga nangyayari. Ipinaliwanag ni Alex na hindi niya akalain na mabubunot niya ang card na iyon dahil mababa ang tsansang mangyayari ito. Nangako siyang poprotektahan si Grace kahit ano pa ang mangyari at sinabihan siyang pumunta sa pasilyong ito at lumabas sa kusina habang siya naman ay pupunta sa security room para i-unlock ang lahat ng pinto. Naghiwalay ang mag-asawa at nagpasya si Grace na punitin ng palda ng kanyang damit pangkasal para mas madali siyang makapaglakad. Sa dulo ng bulwagan, napadaan siya sa dalawang pintuan at nagpas siyang piliin ang nasa kaliwa, dahilan para mapunta siya dito. Tumalikod siya upang tumakbo at naharap sa babaeng si Emily na nagsimulang bumaril ng walang pakundangan. Hindi tumama ang lahat ng mga bala at si Grace ay nakatakas sa kanya. Sinubukang lumabas ni Grace ngunit na-realize niyang nakalock ang lahat ng pinto at bintana. Napaatras siya sa dingding sa sobrang pagpanik at desperasyon at pagkatapos ay nakita si Daniel, ang kapatid ni Alex. Sa kabutihang palad, kalmado niya siyang nilagpasan at kinuha lang ang whiskey sa may pool table. Sinabi ni Daniel na ayaw niyang saktan si Grace, ngunit kailangan niyang tawagin ng iba para kunin siya. I'll give you a 10-second head start. Tumakbo si Grace para sa kanyang buhay at si Daniel naman ay sumigaw ng malakas matapos siyang magbilang. Isa-isang dumating ang mga miyembro ng pamilya sa library, only to find na wala na si Grace sa silid. Sa pagkainis sa sitwasyon, inanunsyo ni Helene na meron na lang silang ilang oras para patayin si Grace. Upang makatipid ng oras, iminungkahi ni Becky na dapat nilang sirain ang tradisyon kahit na isang beses at gamitin ang mga security camera. Sa huli ay sumang-ayon silang lahat at naghiwa-hiwalay na ng landas. Huminto si Grace sa harap ng game room at nagpas siyang armasan ang sarili ng nakadisplay na shotgun. Pagkatapos ay pumunta siya sa kitchen door at hinintay si Alex na buksan ang pinto. Gayunpaman, pumasok ang butler sa silid at biglang lumuhod si Grace para magtago. Samantala, kakapasok lang ni Alex sa security room at nagawa niyang buksan muli ang mga kamera, ngunit tila hindi niya mabuksan ang mga pinto. Open fucking doors! Habang nagtatago, na-realize ni Grace na walang bala ang shotgun, kaya maingat niya itong kinargahan, habang ang butler naman ay walang kamalay-malay na gumagawa ng tsaa. Nag-type si Alex ng isang serye ng mga code at nagawa niyang buksan ang mga pinto. Nakuha nito ang atensyon ng butler at naglakad siya patungo sa pinto, habang si Grace naman ay palihim na sumunod sa kanyang likuran hawak ang isang shotgun. Hinila niya ang gatilyo, ngunit walang nangyari. The ammunition is display only. Enough. She's in here! Ang ama ni Alex na si Tony Lidomas ay nagsimulang kumatok sa pinto, kaya kumilos si Alex upang sirain ang control panel ng mga security camera. Nang tuluyang makapasok si Tony, galit na galit niyang sinunggaban si Alex, ngunit nagawa siyang talunin ng kanyang anak. Inawat ni Daniel ang dalawa at pinakiusapan siya ni Alex na tulungan ng kanyang asawa na si Grace. Ngunit bago pa makasagot si Daniel, bigla siyang hinampas ni Tony sa ulo. Samantala, tumatakbo si Grace sa may pasilyo upang maghanap ng lugar na pwedeng pagtaguan. Muli niyang binuksan ang dumbwaiter at nakita doon ang isang katulong na takot na nagtatago. Gayunpaman, nagsimulang sumigaw ang katulong kung nasaan si Grace at hindi sinasadyang napindot ang buton, dahilan para tumaas ang dumbwaiter at naipit ang katulong hanggang sa mamatay siya. Samantala sa isang silid, ang walang malay na si Alex ay naka-handcuff sa may higaan. Nakatitiyak ang tita niyang si Helene na papanig din sa kanila si Alex at sa huli ay titigil siya sa pagtulong sa kanyang asawa kapag natanggap niya kung sino talaga siya, ang future leader ng Lidomas family. Habang nangyayari ang usapang ito, nasa labas ng bintana si Grace at nakikinig siya sa kanila. Nagpasya siyang tumalon pa ibaba at maswerteng nahulog sa mga halaman. Ngayong sa wakas ay nasa labas na siya, nagsimula siyang tumakbo at nagtago sa loob ng isang kamalig nang makita niya ang isang taong may flashlight na gumagala sa paligid. Lumalabas na si Georgie lang pala ito, ang isa sa mga anak ni Emily. Lumabas si Grace mula sa kanyang pinagtataguan, ngunit bigla siyang binaril ng bata. Sa sobrang galit, sinuntok ni Grace si Georgie, dahilan para mawalan ito ng malay. Pagkatapos ay nagulat siya sa isang kambing at nahulog sa nasa likod na kanal. Habang napapalibutan ng mga nabubulok na bangkay, hindi na nakayanan ni Grace ang amoy at nagpupumilit na umakyat na merong sugat sa kamay.
Ngunit pagdating niya sa tuktok, nabali ang hagdan, kaya wala na siyang naging ibang choice kundi gamitin ang kanyang sugatang kamay. Sa kasamaang palad, dumapo ang kanyang palad sa isang ligaw na pako. Sa kabila ng sakit, umakyat pa rin siya at nagawang makalabas sa kanal. Tinanggal niya ang kanyang manggas at ginamit ito sa pagbenda sa kanyang kamay. Napansin ni Charity na tumatakbo siya palabas ng kamalig at sinubukan siyang barilin ngunit nagmintis siya. Bumalik siya sa loob at ipinaalam sa butler ang kinaroroonan ni Grace. Sa labas, sa wakas ay narating na ni Grace ang bakod at nang makitang may paparating na sasakyan, pinilit niyang makalabas habang sumisigaw ng tulong. Ngunit nang nasa labas na siya, nagmaneho lang palayo ang sasakyan. Nang makitang lumabas ang isang kotse sa mansyon ng mga Lidomas, tumakbo si Grace sa may kakahuyan. Lumalabas na ito ang butler at agad niyang ipinaalam sa kanyang mga superior na nakatakas si Grace sa lugar. Si Tony Lidomas, kasama ang iba pa sa kanyang pamilya, ay nakasisigurong mamamatay sila sa pagsikat ng araw kung si Grace ay hindi pa mamamatay sa mga oras na yon. Hindi tulad ng iba pang pamilya, mukhang hindi naniniwala si Daniel sa pamahiing ito. Nakipagtalo siya sa kanyang ama at nagsimulang mag-alinlangan si Tony kung nakanino ang katapatan ng kanyang anak na si Daniel. We're all gonna die. Sa loob ng isang silid, sa wakas ay nagising na si Alex at pilit na pinapakawalan ang sarili sa kanyang handcuff. Samantala, si Grace ay lumabas na ngayon sa kanyang pinagtataguan at tumatakbo siya sa isang field, kasama ang butler na nagmamaneho papunta sa kanya. Dahil inutusan siyang dalhin ng buhay si Grace, kalaunan ay lumabas siya ng sasakyan at nakipambuno sa bride sa lupa. Sinakal ni Grace ang lalaki gamit ang isang punit na tela mula sa kanyang damit hanggang sa mawalan siya ng malay. Pagkatapos ay umalis na siya gamit ang sasakyan. Habang nagmamaneho, tumawag si Grace sa car helpline at sinabihan ang operator na tumawag ng pulis. Ginawa naman ito ng operator ngunit ipinaalam niya kay Grace na ang kotseng minamaneho niya ay naiulat na ninakaw at nangangahulugan ito na kailangan niyang pigilan siya sa pagpapatakbo ng sasakyan. Dahil sa pagkadismaya at pagod, nagpa siya si Grace na magpahinga muna ng kaunting sandali, ngayong natawagan na niya ang mga pulis at papunta na sila sa pinangyarihan. Ngunit lumalabas na gising na pala ang butler at binaril niya si Grace ng pampakalma na naging sanhi para agad siyang mawalan ng malay. Nagising si Grace na nakatali sa backseat ng sasakyan, habang ang butler naman ay nagmamaneho at nakikipag-video call sa pamilya. Paulit-ulit siyang hinampas ni Grace sa ulo, na muling nagpatumba sa kanya at naging dahilan ng pagbangga ng sasakyan. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Grace at gumapang siya palabas sa nawasak na sasakyan. Pagkatapos ay biglang nagpakita si Daniel at lumapit sa kanya na may dalang shotgun. Ipinagtapat niya na ayaw niyang mamatay si Grace, ngunit napakahina na niya para lumaban sa kanyang pamilya. Sinubukan niyang sabihin kay Daniel na walang katotohanan ng buong sumpang ito at walang mamamatay sa umaga. Kahit nalabag sa kanyang nararamdaman, pinatumba siya ni Daniel at ang kanyang ama na si Tony ay lumabas mula sa likod ng isang puno. Habang naka-handcuff, binisita si Alex ng kanyang ina na si Becky na sinabi sa kanyang naniniwala pa rin siyang lilipat si Alex ng panig at sisimulang tulungan ng pamilya sa halip na si Grace. Itinanggi ito ni Alex at sinabihan si Becky na patuloy niyang ipaglalaban si Grace dahil mabait siya at hindi mga baliw tulad ng kanyang pamilya. Samantala, ang natitirang bahagi ng pamilya ay naghahanda na para sa ritual na isakripisyo si Grace kay Mr. LaBelle. Nagising si Grace na nakatali sa hapagkainan, habang ang iba sa pamilya ay nagsasagawa ng satanic ritual sa paligid niya. Uminom silang lahat sa isang chalice at itinutok ni Tony ang isang kutsilyo kay Grace, handa nang patayin siya. Gayunpaman, bigla itong nangyari. Lumalabas na nilason ni Daniel ang kanyang pamilya para iligtas si Grace. Pagkatapos ay kinalagan niya ang mga tali ng bride at inilabas siya sa silid. Samantala sa kwarto, sa wakas ay nakatakas na din si Alex. Sina Daniel at Grace ay pumunta na ngayon sa may bulwagan upang makatakas, ngunit pinigilan sila ng asawa ni Daniel na si Charity at tinutukan sila ng baril. Nang ma-realize na hindi ibibigay ni Daniel si Grace, binaril siya ni Charity sa lalamunan. Ang galit na si Grace ay hinarap si Charity at nagawang patumbahin siya bago sinuri ang nag-aagaw buhay na si Daniel. Nagpatuloy si Grace sa kanyang pagtakas at sa pagkakataong ito ay hinarang siya ng ama na si Tony. Kinuha niya ang isang lantern at pinatumba siya gamit ito bago itinapon ang lantern sa sahig at tumakbo palayo. Sa kabilang banda, hinahanap ni Alex si Grace, ngunit sa halip ay nahanap niya ang kanyang nag-aagaw buhay na kapatid.
Namatay si Daniel sa kanyang mga bisig at malinaw na malaki ang naging epekto ng kamatayan sa kanya. Sa loob ng dining room, nahanap ng ina na si Becky si Grace at nagsimulang magbardagulan ang dalawa sa may sahig. Sa sobrang galit at pagkadismaya, paulit-ulit na pinalo ni Grace ang kanyang bungo at pinatay siya hanggang sa pumasok si Alex sa silid. Lumapit si Alex kay Grace, nagdadalamhati at nanginginig at hinawakan siya. Matapos makitang patay na ang kanyang kapatid at ina, si Alex ngayon ay nabalot na ng galit at nagpa siya ng lumipat ng panig. Pumasok sa silid ang iba pang miyembro ng pamilya at naghanda na sila para muling isagawa ang ritual. Lingid sa kaalaman nila, ang apoy na sinimulan ng lantern kanina ay nagsimula ng kumalat sa buong mansyon. Hinawakan nila si Grace sa hapagkainan at kumilos na si Alex para saksakin siya sa dibdib. Buti na lang, nakailag si Grace sa kutsilyo at nagawang makawala sa kanilang pagkakahawak. Hindi nagtagal, isang sinag ng liwanag ang pumasok sa pagitan ng mga kurtina na nagpapakitang tapos na ang kanilang oras dahil umaga na. Ang ibang miyembro ng pamilya ay sumisigaw na lumayo sa sikat ng araw dahil sa takot sa anumang sumpa na mangyayari sa kanila. Tila maayos naman ang mga lidomas. It's all bullshit. Ngunit nanindigan pa rin si Helene na dapat mamatay si Grace. Kumuha siya ng palakol, ngunit bigla na lang siyang sumabog. Pagkatapos ni Helene, isa-isa nang sumabog ang Lidomas family. I'm in control! Nagsimulang tumawa si Grace sa masamang paraan, habang si Alex naman ay lumapit sa kanya na parang takot na batang lalaki at nagmamakaawang patawarin siya. Sa puntong ito, ayaw na sa kanya ni Grace at hiniling na mag-divorce na sila. Habang puno ng dugo at dumi sa katawan, lumabas si Grace mula sa nasusunog na mansyon at nagsindi ng sigarilyo sa harapan. Ilang sandali pa, dumating na ang mga pulis at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. In-laws. At dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.